Hello guys, hello mga kasari, kumusta? So, nandito na naman tayo ang nagbabalik, Merolode Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi, no? Maliit na puhunan, no problem, palakihin natin, no? Sa ganitong mga technique. Kaya naman, gusto ko lang ibahagi guys, ang lahat ng mga ginagawa ko para mabilis dadami ang ating mga paninda at lalago ang ating munting puhunan. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. So guys, bago natin umpisan yan, ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa aking channel, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood, at saka sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Di ko na kayo isasahin. Thank you po talaga at God bless. No? At ito na guys, gusto ko lang ibahagi aking mga ginagawa. No? Base lang to sa aking mga ginagawa dito sa aking tindahan kung paano ko napalago yung maliit na yung munting puhunan ko dati guys, no. Kaya ito gusto ko lang din ibahagi para maka-inspired sa mga gustong magtindahan, sa mga nagbabalak na maliit lang ang puhunan, paano palakihin. So ito ang topic na pag-usapan natin guys, no. Kaya gusto ko lang ibahagi yung mga ginagawa kong technique guys kasi napaka-effective to sa akin, no. Kaya yan, gusto ko lang din ibahagi yung mga ginagawa ko para magkaroon din ng konting idea sa mga gustong mag-sari-sari store. Kaya umpisa na natin. Kasi guys, nag-umpisa lang ako sa maliit na puhunan sa 3,000, no. Tricky lang talaga guys. Siyempre, kailangan ilalaan mo lang talaga yon. Wag na wag mong gastusin kasi nga naglaan ka lang, gusto mong palakihin yan, di ba? Yan maliit na puhunan guys ay kailangan tuloy-tuloy lang natin yan palaguin at wag na wag nating galawin, no? Para lang yan sa ating mga panindas para mabilis natin mapadami ang ating mga paninda at lalago ang ating munting puhunan. Kaya naman ito ang ginagawa ko guys, no? Nung namili ako ng mga talagang pinagkasya ko yung 3,000 guys, mga basic needs muna, mga tatlo lang muna ang binili ko, no? Kasi di pa naman natin alam, kasi inaalam ko pa kung ano yung mga hanap sa akin lagi ng mga customer, yun ang aking ginagawa nung una. So konti pala yung ating mga paninda. Basta pag ganun guys, na maliit na po na lang tayo nag-umpisa ay iwasan muna natin na wag muna tayong magpautang. Kasi para lalago ka agad siya ng paunti-unti, iwasan muna natin na wag natin ipautang yung mga paninda natin kasi paano natin ipaikot, no? Wala tayong ipamili kinabukasan. So, ganito ang ginagawa ko guys. Iniwasan ko muna na hindi muna ako nagpautang. Tapos, sinalam ko muna kung ano yung laging hanap sa akin ng mga customer, no? Talagang sinusulat ko, no? Inaalam ko talagang kailangan natin mapagmasid at alamin natin kung ano yung mga fast moving sa atin. Lalo na't bago pa lang tayo magtayo ng sari-sari store, ang gagawin lang naman natin yan ay mag-observe muna tayo kung ano mga hanap lagi sa atin ng mga customer at isusulat natin, no? Basta pag alam natin na ito, yung item sa to ay mabinta, so pag may binta na tayo, ipamili ka agad natin, ikot-ikot lang, ipamili ka agad natin kung ano yung hanap ni customer. Kahit sabihin natin guys, sa pakonti-konti, basta bili ka agad natin at dagdagan natin ng stock yung mga hinahanap lagi sa atin, no? Para sa ganun kahit paano ay mayroon tayong maibigay sa ating customer. At kung maubusan naman tayo ay, yan, sabihin lang natin sa ating customer na naubusan tayo, pupunta pa lang tayo at mamimili, no? Para sa ganun, babalik siya, no? Pagkahapon or ganun. Basta wag natin sabihin na wala. Kasi pag ganun, hindi na siya babalik. Basta sabihin natin na bibili pa tayo. So, kailangan talaga yung mga hinahanap ni customer talagang mag-provide tayo na mayroon tayong lagi na stock na yun guys. So, kaya iwasan natin na wag ipautang yung paninda natin kasi nga talagang ang gusto natin ay dadami kaagad yung ating mga paninda at lalago yung munting nating puhunan. Kaya pag ganito guys, halimbawa may hinahanap si customer, isusulat natin para pag mamili tayo ay pwede natin idagdag, no? Halimbawa yung mga gamot, talagang mabinta to sa ating sari-sari store, kaya pwede na natin idagdag pag mayroon na tayong binta, di ba? Ikot-ikot lang yung ating puhunan. Basta wag na wag mong galawin yung puhunan mo na, nilaan mo na maliit, no? Basta i-rolling mo lang yan, ipamimili mo lang ng mga paninda mo na nabinta sa'yo kasi hindi pa yan kaya kung kukuha ka agad ng mga pambayad sa mga bayarin. Hindi pa yung kaya guys. Kailangan palakihin mo muna siya at palaguin mo muna siya bago mo siya galawin na kukuha sa mga bayarin, no? Kaya ganito ang diskarte ko guys. Hindi ko muna ginagalaw kahit mahigpit po talaga ako, no? Kahit yung mga anak ko kukuha, talagang nililista ko. Hindi pwedeng galawin yung kasi gusto ko na lalago ka agad siya, no? Kasi kung galawin mo ka agad, paano siya lalaki, paano siya lalago, di ba? Kaya kailangan mahigpit talaga tayo pagdating sa ganun kasi naglaan lang tayo ng maliit na puhunan. Kaya
pag ganito may idagdag si customer, talagang nililista ko para sa ganun pag mamili ako ng mga konti na lang na paninda sa ating tindahan ay maidagdag natin yung mga hinahanap pa ng iba nating mga customer. Ganun lang ang technique guys, para medyo paunti-unti ay dadami ang ating mga paninda at hindi mo namalayan ay nakaka-order ka na ng dati ay magbibili ka lang ng 3, 6, so ngayon padami na ng padami, di ba? Mabilis lang siya lalago guys pag ingatan mo lang siya. Wag na wag mong gastusin sa ibang bagay yung benta ng inyong tindahan. Ipaikot mo lang ng paikot, ipamimili mo lang ng mga fast moving sa inyong tindahan at dagdagan mo pa ng mga kung ano yung mabinta sa inyong tindahan, para sa ganun talaga guys, mabilis siya magbunga. Paunti-unti, hindi mo siya namalaya na dumadami na pala siya, no? Kasi ganun ang diskarte, ganun ang technique na ginawa mo, no? Kaya pag ganun guys, pag unti madami, medyo madami na yung mga paninda mo, marami na nakikita. Pag ganoon, may dadaan na sa inyo ng mga ahinti, at isa din sa dahilan ang mga ahinti guys kung bakit mabilis lumago ang ating sari-sari store, bukod sa hindi na tayo namasahe na pumunta sa palengke, dito na hinahatid na nila yung ating mga paninda, may papromo pa sila, kaya ito ang dahilan guys kung bakit lumalago ng konti-unti ang ating tindahan, kasi malaking tulong din tong mga ahinti sa ating tindahan, no? Tulad nga sa akin guys ay malaking tulong dahil hindi na ako pumupunta sa grocery, no? Diyan na lang ako nag-order sa kanila, kaya pag alam mo na papunta na yung ahinti mo, kailangan maglilista ka na agad, kailangan kasi ng masipag, no? Mabilis ang action mo. At pag alam mo na parating na yung ahente mo, kailangan maglilista ka na kaagad kung ano yung i-order mo, para pagdating ng ahente, mabilis lang, hindi ka na mag-isip. Maganda kasi yung nakapaglista na tayo, na ready na natin yung orderin natin, para sa ganun, pwede pa tayong magdagdag yung mga hinahanap pa sa atin ng mga customer, at dagdagan pa natin ang stock, yung mga mas mabinta sa atin guys, para sa ganun, mabilis talaga rolling yung pira natin, kasi pag mabinta yung items na yun, mabilis maubos. So, maruling kagad natin ang benta, ma-order kagad natin, no? Ganun lang ang ating gagawin guys, kasi ganito ang ginagawa ko, talagang ayan, mabilis lumago ang ating puhunan pag ganito ang gagawin natin, bukod sa kasi ayan, may bibigay pa yung mga ahinti sa atin ng mga papromo, dagdag na rin pagkakitaan yan sa ating tindahan, no? Kaya ayan, malaking tulong sa atin, tulad ng Pure Gold din guys, no, mga ahinti ko dito. Pag may suki card ka, talaga nakakatulong din yon, na para maipon natin yung points natin. Pwede natin ipamili, tulad sa may suki card din ako guys sa Mercury. Yung ganun ang diskarte ko, para naipon ko yung points, kasi nga mabinta din yung mga gamot guys, kaya yan idagdag natin sa ating tindahan. Nakakatulong din yan para mabilis natin mapadami ating mga paninda at mabilis lumago ang ating munting tindahan. At ganito pa ang isa sa dahilan guys kung bakit mabilis lumago ang maliit na puhunan, kasi mag-isip ka talaga kung saan ka mas makamura, no? Halimbawa, matanong din ako sa isang ino-orderan ko kung magkano sa kanya, at saka doon sa isa, no? Kung saan ako mas makakamura, doon ako nag-order, no? Tulad ng alak, ganun, kasi may nagde-deliver din sa atin dito, mga ahinti. Ganun lang ang gawin natin, para sa ganun madagdag kita pa sa ating tindahan, no? Kasi nag-uumpisa lang tayo sa maliit, siyempre gusto kagad natin na mapalago yung ating munting puhunan. Ganun lang diskarte natin guys, at mag-isip pa tayo kung anong pwede pang idagdag sa ating mga paninda, para halimbawa may benta ka pa dyan, wag mo munang i-stock, no? Talagang mag-isip ka pa, at kung ano pa yung mga mabenta sa tindahan mo, pwede mo i-order, idagdag mo pa, para maganda kasi tingnan pag puno yung tindahan natin guys. Kahit hindi naman punong-puno guys, basta kumpleto lang, unti-unti nating nakumpleto ang ating mga paninda, dahil sa ganito ang diskarte natin, no? Basta wag na wag talaga galawin natin yung binta guys, no? Ipaikot lang natin ng ipaikot, hindi mo malaya, kumpleto na yung mga paninda mo, nakaka-order ka na ng maramihan, per case na yung order mo, no? Dami yung mga ino-order. Basta yung mga fast moving guys, pwede na natin dagdagan ng marami kapag order na tayo ng marami, o diba? Kasi na-handle natin ng mabuti ang binta ng ating tindahan. Kaya ganun guys. At kailangan maging madiskarte, mag-isip ka kung saan yung pa-discount, o kaya pag mamili ka kung saan yung mga may freebies, yun ang kukunin mo. Kasi malaking tulong po yan guys kung bakit dadami ang ating mga paninda, dahil sa mga pa-freebies, no? Dagdag din kita yan sa ating tindahan, at saka yung mga pa-discount, no? Pag may mga pa-discount, sugod ka agad tayo, mamili ka agad tayo, no? Kasi pag ganun, malaking bagay na kasi yan
din sa atin, no? Kasi alam naman natin kung magkano lang ang tubo natin, kaya pag may pa-discount talagang sugod ka agad tayo kasi malaking dagdag na rin yun sa ating tindahan para mabilis lumago ang ating munting puhunan pag ganun guys. Kaya malaking bagay po talaga yan at talagang ang saya pag ganun ang mangyari guys. Basta maging madiskarte lang tayo sa buhay, no? Mag-isip tayo kung anong pwedeng ibenta natin na mas mabilis mapaubos para sa ganun may rolling kagad natin yung ating kita, no? Ganun lang ang diskarte natin guys para dadami yung ating mga paninda. At kailangan, siyempre guys, kailangan maging masipag tayo sa pag-aayos ng ating mga paninda. Huwag natin hayaang na kalat-kalat o magulo yung ating tindahan. Kailangan malinis ang ating mga paninda para sa ganun, pag may customer na nalapit, talagang maa-attract sila, no? Isa sa dahilan yan guys kung bakit na dudumugin ang inyong tindahan ng mga customer dahil nakikita nila na maayos ang inyong tindahan na kumpleto kasi malaking tulong po kasi sa atin yan pag nakikita ng ating mga customer na maayos yung ating paninda at kailangan yung mga paninda natin na kailangan nakikita nila kung ano yung mga paninda natin, lalo na yung hindi pa moving item. Siyempre magdagdag na tayo noon, unti-unti na tayo magdadagdag kung ano yung mga hinaharap ni customer at siyempre magtinda din tayo guys kahit hindi pa moving items kasi malaki din yung tutubuin natin doon, no? Kaya ako guys, nagdagdag na ako ng nagdagdag kung ano yung hanap ni customer kahit hindi pa moving, nagtinda pa rin ako kasi dyan tayo makakabawi malaki. Pwedeng tutubuan natin ng 20%, 30%, no? Diba ganun? Minsan nga 50% pa, mga ganun. Kasi, kaya yun guys, talagang malaking tulong din yan sa ating tindahan kung bakit napaparami natin ang ating mga paninda, no? Kasi pag kumpleto yung ating mga paninda, kahit hindi pa moving items, nagtitinda tayo, talagang lalapitan tayo ng ating mga customer kahit nasa malayo or nasa sulog yung ating tindahan. Pag kung alam nila na mayroon tayong mga paninda na ganito, talagang pupuntahan tayo. Kaya isa din sa dahilan yan guys kung bakit mabilis lumago ang ating maliit na puhunan. Kaya kailangan kung ano yung hanap ni customer, idagdag natin sa ating tindahan. Pag sa ganun guys, talagang mabilis mo mapaparami ang iyong paninda kahit nag-umpisa ka lang sa maliit na puhunan. Ganun lang ang diskarte ko guys na ginagawa ko, no? Na wag nating hayaang na maubusan tayo ng stock. Kailangan pag alam natin fast moving, konti na lang talagang yan, mag-order na kagad tayo, maglilista at ayusin natin yung ating mga paninda. Kaya kailangan pag mayroon tayong reserve store, kailangan natin masipag mag-inventory, masipag maglinis, masipag mag-ayos, no? Kaya kailangan talaga natin yung gawin para tuloy-tuloy yung ating binta. Kadami yung mga suki mo kasi alam nila na kumpleto ka at maayos yung paninda mo. Kailangan lagay mo sa harap na nakikita nila, no? Kung halimbawa hindi pa moving items, kailangan nakikita ng ating mga customer para sa ganun alam nila na may tinda ka na ganun. Kaya guys, pag magtayo kayo ng tindahan, kailangan talaga dyan ay mahaba ang pasensya mo kasi iba-ibang klaseng ugali ng customer ang makaharap mo. Kasi kaya ka nagtayo dyan, kailangan lakasan lang ng loob at wag mo talagang susukuan guys ang itinayo mong negosyo, no? Alam natin na sobrang pagod, halos wala ka ng tulog, kulang ka na sa tulog, halos di ka na makakain. Pero wag mo talagang susukuan guys. Kaya laban lang ng laban, no? Kasi ganun lang talaga ang maranasan natin nung una. Siyempre ako din, nakaranas din ako ng ganun. Minsan napapagod na kasi minsan di ka na makakain, kulang ka na lagi sa tulog. Pero ayos lang yan, laban lang tayo, no? Tuloy-tuloy lang natin yung ating negosyo, no? Kasi pag susukuan mo yan dahil kulang ka sa tulog, walang mangyayari sa'yo, no? Maganda kasi yun na yung malakas ang loob natin na wag tayong susuko. Pwede ka namang magpahinga pero wag tayong susuko, no? Kasi tayo lang ang inasahan ng ating tindahan, no? Kaya pag may mga customer tayo, kailangan kahit kulang tayo sa tulog, kailangan pa rin natin silang i-assist ng mabuti, no? Yung papakitaan pa rin natin sila ng magandang pakikitungo, no? Minsan may mga customer kasi na nakakairita, no? Na nagmamadali. Kakarating lang nila, gusto kagad na sila. Siyempre may mga ginagawa pa tayo, kaya kailangan talaga mabilis kang kumilos kasi wag pabagal-bagal pag may negosyo ka kasi naghabol ka nga ng binta para may pamili ka kinabukasan. Kaya kailangan mo talaga ngumiti pa rin at maging maayos sa pagkikitungo ng mga customer kasi nang dahil din sa kanila kaya tayo
na nagkaroon ng binta, o di ba? Kaya maganda rin yun guys na mag-ayos yung pakikitungo natin sa ating customer, kasi pag ganun talagang nakatatak yan sa kanilang isip, no, na ito yung tindahan na ganito, pwede nila yun ipagsasabi, ganito mag-assist, mabait at mabilis, ganito, ganyan, no, hindi ka pinag-aantay, ganito, ganyan, di ba? May ganong customer yung imamaritis ka sa kabilang, sa mga kakwentuhan nila, sa kapitbahay nila, sa kamag-anak, o di ba? Siyempre yung iba, sige nga, try tayo bumili doon, siguro ganun, di ba? Kaya yun guys, kaya kailangan talaga na maayos pa rin tayo. Kahit minsan bad trip tayo sa ibang mga bagay, pero pag may customer, kailangan okay pa rin tayo, no? Hindi wag tayong nakasimangot kasi nakakawala naman ng gana yon. At pag ganun guys, na maayos ka sa inyong customer, talagang kahit nasa sulok pa yung tindahan mo, ay pupuntahan ka pa rin, no? Siyempre, isa din sa dahilan guys, kung bakit pinuntahan ka, dahil kompleto ang inyong mga paninda. At siyempre guys, kumpletuhan na natin ang ating mga paninda, basta, ayan guys, sa awa ng Diyos, itong mga ginagawa kong technique ay, ayan, effective dito sa aking tindahan guys. Kaya yan, napalago ko yung maliit kong puhunan, at ngayon guys, yung aming tindahan ay nakakatulong na sa aming mga bayarin, no? Diyan na ako kumukuha. Basta ituloy-tuloy lang natin, ingatan lang natin ang ating mga paninda, at mag-isip pa tayo kung ano bang pwede natin idagdag sa ating mga paninda na laging hinanap sa atin ng mga customer, at magdagdag din tayo ng kung ano pa yung mga hindi pa moving at hinahanap sa atin. So, pwede din natin idagdag yun guys, dahil yun nakakatulong din para sa paglago ng ating negosyo, no? Yun lang guys ang may bahagi ko for today's video. Sana may natutunan kayo, at sana may napulot kayong konting idea. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Bye guys!